Murag recess na siya for about 2 months kaya advice to rest na iyang inog. Di nila, kamo hindi na na istorya, labo ka nga rin ang iba, pero konsihal, ang utla, kanya ka. Basta, dito na natin apete, so pinaano niya ko. So, of course, siguro namin to si Board Romilio ni, kung wala pa ito bibikan paingon sa sidangan, kaya pwede karoon nato sa itong provincial meet. And doon ay sinulog sa Manukan, marang invite kita dito si Dangan. So, also of course, si former Congressman Attorney Rosilier Matoy Barinaga, nag-monitor na ito karon, murang padala na siya isang questions through text, no? Kaya namurang na po siya importante kaayong appointment karoon ka mga bisita. So, he cannot make it with ang kapinan sa Dipolo. Tao ba, ato ang si Julio Salabilla, nag-text po siya ng Pogapon, Doricol Diligam, na April pa daw siya, kaya kalawin sa Diyos, kaya pastoral classes sa ABC, tamang pa April, pero mabayad daw siya penalty, naman siya. Yeah, si Julio Salabilla, atong sikling nga panelist from the Department of Trade and Industry, penalty lang po siya gagawin siya. Ngayon, ang ating manager sa Philippine Information Agency nga si Mr. Alfonso Consroda on the family Reina. So, ating advice sila, ang pag-iabot sa ito ang panelist na si Edgar Seronda. God, good morning to you and how are you today? Okay, happy Sunday and good morning sa tanan na itong mga listeners sa pagkagulong sa itong mga kapihan sa Dipolo. Bakit mo live sa Pilipinas? I was moving at na sa alas 11. Kaya, ito na lang na mag-capture ko ang itong tulong ng tao na video. Kaya, nalilipit namin rin dito sa Sitangan, sa opening later on, it will be live sa ITV. And also, dinunokan si Lolo. So, maraming po kasi na pag-ibang sa tulong ng kapihan sa Dipolo. Dahil dari nasab goes pag-ibig ground floor sa kanila na tatagbayan sa Dipolo o sa tinapon ano na bakit sa mga sabihanan sa RMN at sa top RMN Dipolo DXDR Malibuan of 94.1 Ayalan. Ang durang ka kung itong mga sa mga bisita ng Abodini, so karong tao-tao durang ka na sa sila. Formally, i-acknowledge sila ni David, pero naman din, ikalit sa mga doon, pasalamatan. Atong pasalamatan ko na, ang atong mga sponsor, ano na nagkaliwan ng panagulang sa Pumulong Kapihan sa Dipolo. Atong pasalamat sa Janus Marketing, kaya sa kung nasa dito na policy sa mga Isuzu Nissan, Toyota, Kia, Mitsubishi Gabanta. Ana, gipaligyan kini i-visit pa sila ni Honorable Janus Hall. Kung naimutan sa Quezon Avenue, matawag sa telephone number 212-148. Pasalamat po sa Gobernador sa Lalawigan, Pasalamat Officer sa Gobernador sa Lalawigan, Honorable Semino Angeles, Vice Governor sa Buanga del Norte. Natusad sa Honorable Bolis Napingo, Pasalamat Officer Patihan po rin sa Gobernador sa Lalawigan sa Buanga del Norte. Pasalamat sa nagtunan sa Honorable Romulo Pizuniba, ang Chairman sa Committee of Finance and Appropriation, ang kanyang panlalawigan sa Buanga del Norte. Ang Honorable Jasmine Control, ang City Councilor, the only lady lawmakers ang kanyang panlungsod. Hindi na sa Takbayan sa Dipolo. Bukod ito pasalamatan, maun sila si Atty. Mario Napindog, lang City Councilor sa Takbayan sa Dipolo. Si Honorable Romilio Jr., former President District, President sa Regional Government District of the Philippines. Pangulas natin sa Takbayan sa Dipolo. Pasalamat sa Mr. Nelson Velasco, ang atong Provincial Environment and Natural Resources Officer Penra, DNR. Ang atong Pilipisal, President sa Executive Power Development sa Buanga del Norte Chapter, Legal Consultant sa Kapihan sa Dipolo. Ang City Councilor, Honorable Atty. Ramon Gregorio, sa Kapihan sa Dipolo, Pangulas sa Kapihan sa Dipolo. Ang Mr. Jose Mario Reyes, ang atong Senro sa DNR Batitan City. Ang Mr. Muhammad Hasan Agil, ang Provincial Agrarian Reform Project Officer 2, Department of Agrarian Reform sa Isabel de Calon City. Ang Mr. Junior Sayas, ang atong Senor, DNR sa Isabel de Calon. Ultimate Sand and Gravel Supply, sa mga sand, gravel, palas, karabada, o bilin ba, makapiling na sa hollow blocks.
correct, ang ilang concrete mixer, concrete by building. Magpapala ka sa pinag-build marina, matawag sa telephone number 212-3266 o cellphone number 092-0925-3749. Mga pahimuntong gikan sa MTCP alang sa kaluwasan, dili magpalipad o tabanog. Doon o ilalong sa transmission lines. Kini mga pahimuntong, yabi nga nga sa mga kabataan, natin na naman summer, dili kita palipad tabanog doon sa mga transmission, ilalong transmission line, dahil sa mga kabarangbayan. Kung sa kapagalaon o issues of concern, natin ganado sa AGCP, lagi na sa Ma'am Bichay. Ma'am, thank you very much, Ma'am Bichay. Natong Corporate Communication Affairs Officer, yung Municipal Cagayan de Oro. Salamat sa GSP Food Nursery and Lumber Dealer. Nabigyan sa kariyang matang sa mga forecast of lumber, na telefonable na production. Mutang dyan na sa barangay, nasa Pulangkon, ito sa Ulawida, sa Buanga del Norte. Tama, matipagod po ba itong CC6, OIC Provincial School Philippines Superintendent, Department of Education sa Buanga del Norte. Ito ang Labor Atas ng World, Department of Labor Norway, Philippine Consulate sa Hong Kong, sa Peru, Hong Kong. Mr. Henry Canoro, ikinabati nitong Tabay Domingo, live na labi sa katihan sa Tupawag. Bago na pasalamatan ang Joint Parker Center ang sa Panginoon sa Mitariyang Batang sa Ligon o mga battery sa Kuwan Gilakon, Mastation Avenue, Joint Parker Center. Nada si Sir Bruno si Manduki na kanulang minina sa katihan sa Tupawag. Salamat kong kami Congressman Lucia Matay Malinaga Bulit sa College of Law sa Rizal Memorial State University ng College Campus. Tanga na siya sa katihan sa Tupawag. Pasalamat sa pag-isangkot po shopper sa Metropon bilang sa mga gadgets, home appliances, mga gamit na panimalay, fixing at ito yung sala, nasa Metro Shoppers sabi na ang mga high-end cellphones, tablets, at ibang pa. Nada sa Metro Shoppers. O ang pan-world. When you family, you will divide or you will buy. Dito sa pan-world, sa Government Business Center, Dipolog Boulevard, Dipolog City, nada ang pan-world. Salamat sa atin na sa Gloria de Lapitan, kawan sa Fantasyland, o pinatulang, dito sa Bayan sa Lapitan. Pinatulang, the home of the Sanchez seafood, dito sa Bayan sa Lapitan. Ang Fantasyland, the place for the family, the only first time in the whole of Visayas and Mindanao. Natin sa Gloria de Lapitan, ay mga patong rides karon, diyan sa Fantasyland. Ay mas lang sa free. And the Bayan City Institute of Technology, dalawa po sa aeronautic technician, pinangita karon na kurso, no? O taas-taas din ang demand ini. Nagawa ko din karon BCIT lamang. Nasa sila Woodland High School, High School, at Woodland College. Diyan na sa highway binaw gabi na kayan sa Dipolog. Dipolog City Institute of Technology, BCIT na pabilog ko na pag-os sa tuition fee din sa kayan. Ang LC, Electric Marketing, na nasa highway binaw, kabagtulay na itong bandaran. Alam na sa nailan kayong Signos Tangarodio at Saros, base of mga portables, nasa LC Electrical Highway Binaw, kabagtulay, istakan ito nagbayan sa Dipolog. O ang MS Furniture na mag-customize sa inyo mga appliances, o magawat sa bisang unsang matang sa upholstery job. MS Furniture, natin sa Kilid, diyan nasa Kapag katulad ito, highway, tono na itong nagbayan sa Dipolog. Ilang showroom o shop na namutang diyan na tapat lamang sa Hotel Manila 2. Highway tono na itong nagbayan. Ang MS Furniture, italang sinito dyan by John sa MS Furniture. Mga pinagpapurang mga nagpaliyos kung paniguman sa tono ng kapihan sa Dipolog, live na baki sa RMN, ay nanukat live doon na sa Sunburst Fried Chicken, sa ground floor Hotel Camila 1 ng General Luna nitong dagbayan sa Dipolog. Kato kita, balik kita na hirot alang nga sa pagkamalay sa itong magsikat na diyan natin ang ito karon yung matataas na diktagon dali na sa itong kapihan sa Dipolog. Thank you so much, Edgar, sa atong mga commercials, sa atong mga sponsors na mo'y naghatag o kinabuhi sa ato ang kapihan sa Dipolog matag Domingo nga tanan. Before anything else, I would like to acknowledge also the presence of our manager, Philippine Information Agency, Mr. Pons Ruada. How are you today, Pons?
Itu baru kaman na ba ang montag na ni Maneta Liman sa katong nasokong ginanaw sa atong ansita karong montagan sa Corne Macote sa Corne kung si Ma'am Loma Colan sa Depet sa Buanga del Norte. O sa itong maliginawan buntag kanita. Daghang kay salamat. Ato sa mga i-greet karong buntaga nga atong suking tigpaminaw sa atong kapihan sa Dipolo. More than anything else, daghang kay salamat sa inyong pagpaminaw. Ngadto kang Ma'am Citadel Gonzales Anolino. Si Ma'am Citadel Gonzales Anolino nasa record section sa Zamboanga del Norte National High School. Good morning to you, Ma'am. And happy listening sa pagkapihan sa Dipolo. O ingon man ngadto kang Violeta Ponte sa Barangay Sangkol, Kapayan sa Dipolo. How are you? Kang Benjamin Gook sa Barangay Ditayas, Dipolo City. Mga mag-uuma sa lubi. So, dahan kayong salamat. Harap ko makasunod sa among balay. Kaya ko'y dala nga nangyari. Okay, so let's proceed with our discussion. Atong ipabot din si Ma'am Vicky Perez, ang ato ang Dipolo City Schools Division Superintendent. In the meantime, atong i-acknowledge din ang pag-iabot sa atong mga bisita karong buntaga alang sa ato ang lively discussion, sa atong informative sharing of information ngadto sa atong mga bisita karong buntaga sa atong kapihan sa Dipolo. Atong i-acknowledge din si ang ato ang Assistant Provincial Schools Division Superintendent na si Ma'am Norma Pucolan. Good morning to you, Ma'am, and once paliw ko sa microphone, welcome back to Kapihan sa Dipolo. Thank you sa invitation and good morning sa mga listeners nato diri sa probinsya sa Zamboanga del Norte o sa Dipolo City. Thank you so much, Ma'am. Wala ka din siya bugati sa lapis na among ginagawa. Ako ay sinapanan nga lapis. Kaya makabugat yun. Ato si Lady ako ko kudatin. Ato i-acknowledge ko sa ang paghiabot ko sa ato ang Acting Regional Director sa Commission on Elections, si Attorney Jose Macote. Good morning to you, sir, and welcome back to Kapihan sa Dipolo. May buntag, Ma'am Ro, may buntag siya sa mga kauban at tuloy karon sa Kapihan sa Dipolo, labi na diyan sa mga paminaw yung programa o nag-live streaming sa internet. No? Salamat po sa pag-imbitar ka na mo ulit o may buntag sa karan. Okay, thank you so much. We'll go straight to our discussion. Kay ang atong bisita diri sa Comelec, mo pick up siya, early daw siya mo kung ano, kanana, mo isapil. Sa Tuesday, oo. Ngayon, mag-relate na po nato sa atong bisita sa DepEd na si Ma'am Norma, kay because of when we speak of elections, nagyo importante nga role ang mga maestra, no, na sila. So, may para pa din sa Comelec. Straight to the point, matod pa ni Edgar Kagniay. Sir, madayon na yun. How much is the percentage na madayon ang SK elections karong February 21? Sa pagkaroon, Pablo, napagin ang schedule ng February 21. So, we are still preparing for the upcoming SK election this coming Friday, that's a Saturday. Pero based on mga reports kahapon, ang Congress daw okay na for postponement. So that's basically the reason why also sometime last Friday, ipagawa sa Congress Resolution number 9928 postpone sa implementation of another basically the election period. Supposedly election period nung tataro, no? January 22 matugasugod ang election period supposedly, but by virtue of Community Resolution number 9928 i-postpone ang election period to February 6 instead of January 22, basically for the reason na i-anticipate among sometime this week na movement coming from the House and the Senate asking for the postponement of the SK election. So, tagana to na sila og time. Ang common report to give time sa ato ang Congress ug sa atong Senate to pass whatever bill they wanna pass. Lugway ang implementasyon sa election period.
no, to February 6. Magsugod ng election period, February 6, human sa March 2. Okay, so, marang wait and see mi karon nga semana in the upcoming days kay mga diligon mo 15 days ang election period. So, wait and see me for within 15 days kung if ever natay bill or law na magawas na mag-postpone sa ito ang SK election. But also this time, we are preparing for February 21 SK election. In fact, nanatay calendar of activities, kompleto na, then we've already made an initial coordination with our PNP, AFP, and other security personnel. Then nanaputay listahan sa itong mga PEPs, no? Mga Board of Election Tellers na mo-serve if coming February 21, kung hindi ma-postpone, around February 21 SK elections. Nanaputay list of SK voters, no? Ready na siya, i-double check na lang karon sa ito ang matag election officer sa matag munisipyo, siyudad niya itong probinsya, even sa itong region. We are just double checking karon sa mga SK bill or SK voters list, no, nato para masiguro na hindi itong mga nasa listahan motos lang qualified ng mga botante dayon sila po may qualified na mo dagan o tohon, no, karong kaming February magsugod man atong filing kung di ma-postpone magsugod ang filing February 7. Actually, kung ano na siya, no? 3 days lang filing na ito. 7, 8, and 10. Kay 9 is a Sunday. So, 7 is Saturday, 8 wala kayo. 7, 9, and 10. Okay, 8 is a Sunday. So, 7 Sabado, 9 is Monday, and then Pizza Tuesday. Muna yung filing na ito, no? Dahil after na, kapipili na yun. No, February 11 to February 19. So, actually, ang nakita na mong challenges, no, for kaya na yung bang mga barangay na to na SK voters na to or list of voters na to sa SK, sobrang magkagamay na kung bulansa sila tanan, yung isa lang dito. So, napayabang na dili kaabot o duha kalinga, no? So, dili kaabot o SK chairman o mga... So, kanang inana nga kulang ang mga ang mga voters, no? Turnouts mismo. So, may posible nga mahimo sila tanan nga opisyalis. Opisyalis, no? So, hindi sila may boto. Oh, hindi na may boto. Kaya po yung boto. Pero bulansan niya po sila. Bulansan niya po sila. Kaya ang mabot, ngayon man pasabot na kung butante ka, pwede nyo ikaw makuhan, dapat yung intention yun to run. Dapat ipakita na rin yung intention to run. Pwede rin man na pinuksan na yung election. No? Di mo na sa pinuksan na. Pero kung mudaog ka, so you have to show your intention to run and serve. Kaya di makapwede ibutang sa posisyon na kontra gusto niyo mo, kaya di lang na wala nilain, ikaw na lang yun. No? Okay, mga tanagi ka na Edgar, go ahead please. Okay, salamat po na good morning, Tony, at kami. Original director. Why is it? Magka-dress na po na. Ay, pinag-ibigay na na, atangin yan. Last nga na, doon mo kami para sa ating SK election, supposedly on October 2016, no? Sorry, not 2015. Ano 16? Ipos na po. Unsa may nakapaikan, nakapaaghat ani nga evaluate suddenly nga about magid kayo suddenly this next month of February. Unsa may balaod nga nagmanto din nga babali din nga mauna election timuon karon kumabot dito. Actually, itong SK election na to, sa time na itong barangay election, no? Itong last na itong barangay election. Okay, so,
Pero na may balaod yung ipagawa sa ato ang Kongreso atong Senate, yung determahan po to sa atong Presidente, na i-postpone siya to a later date, which is kaning February na this circular schedule. So kami sa Comelec, isip kami mo itagaan sa tahas na mo handle sa election. Ito man na sadly na kung sa iputang na dito nga February, sometime February ang election, so kami nag-set na February 21 ang election. In fact, kami siya na schedule, i-announce naman ni last year pa, no, sa 2014 na karong coming February 2015 na kay upcoming SK election. So, in fact, kung makita niyo sa national news, ang mo, no less than our Chairman Brillantes, no, our outgoing Chairman Brillantes, stress the fact na mas maigi kung isabay niya sa mga barangay election dahil ang preparasyon parehas na manggod. So magdudulog ng tabang, ang preparasyon parehas na niya ang number of voters and number of participants na mayroon. So kung wala siya actually kung siya isakay sa barangay election, and because in the first place, doon nga na sila servisyo sa mga barangay officials. No? So, muna ikuha ni Chairman Blantes na actually what we are doing right now is we are spending twice, we are preparing twice for something which could be lumped into one. No? Sa ibang preparation, lububang lang kamay, kasi siyempre, mga balotang mo. Magandang mga balota kayo, mga duham na. Pero other than that, mga maestra, mga kanipapod ang nilang kahago. Pero malagi ang kanan mo na since kaming school world, gamay na kayo siya na component, no? Kung let's say, ang pinakagamay na SK or barangay siguro, in less than 30 minutes, humana ang counting. Okay, from the time of closing ako sa counting, kasi kung naray pulo ka po baluta, dali na kayo. Dahil katutong medyo dako-dako, di tingin siya nga na katako ang length of time na kinahanglan pa to warrant a resetting or ganang lahi siya na setting aside from the barangay election. But since na-reset naman sa before, then na naman yung kalaod yung karong February 21, so kami sa Comelec, we have to implement the law. So that's the reason why we are actually really anticipating, we are foreseeing na ay coming days na ay move ang atong Congress of the Senate. Sila mismo nagpagawas naman na okay sila. So we will welcome that. We welcome that development na if ever ma-postpone siya to the next barangay election, masabay siya, then we will welcome that development. Speaking of teachers, sir, kumusta man po ang kuhan ka? Kung mga teachers po, mamong ganda yung mag-alagad ka na eleksyon, no? Ang funding ba gani? Kaya yun naman yung mga previous na nalangan ang mga honorarium para sa mga teachers, mga self-serve, natal sila kabulan, ayaw patawag sila po pagkakubla sa ilahapong mga honoraria. So, kumusta ang funding niya panagitan madayon atong election? Actually, karong election, maski pagkatong election, wala na problema ako sa funding. Sinama yun ang funding. Kaya before mo set up election, naman yun ang pahat nga na funding. Ang problema lies with the trickling down. Habang saan paghatag sa mga maestra sa katong ilaang honorarium. Kaya sa una manggot, at nitugli na ibang mga kauban na mo sa servisyo na hold ang paranta sa maestra for one reason or another, we don't know. But since paglungkod na ako is supervisor, I could say nga mo ang ganing ihatag sa maestra pag dawat nila sa election paraphernalia, hatagan na mo ha. Gayon, pagbalik nila, ihatag na mo ang full. I make sure of that kay kapalo ko sa ipatiyo sa maestra kay my parents also teachers. Akong father himself nag-serve sa una sa election. So kapalo ko sa nakahago sa bilang sa maestra, apil yung pamilya mahago mahasol ba. So we made sure during my time as supervisor sa Norte nga
ihatag yun ang what's due to our teachers, let's give it to them in full and on time. Kaya moron na yan, mas hago man magtagan. Kaysa ka nang magtrabaho. Mas hago ang magtagan kaysa magtrabaho. Mas stress. O mas stressful. Mas stress ang So, mali na nato, hindi nato dawagan o stress sa atong mga maestra. So, make sure that unfortunately, itong last election, mga katay problema atong ipaagi sa ATM ba ito? Daghan kayong gustong humuon ng economy in such short time na wala kayo na-coordinate. Kaya una, ipaagi sa cash card sa land bank. Then, humana ito, doon tayo madang proseso sa cash card. Yung balik na po sa karang bagay, ipaagi sa among election officer. So, nagkagulihan na ba? So, along the way na ay mga listahan, sa listahan may mga maestra na wala natagaan sa cash card, wala po natagaan sa pag-abot sa cash good. So, mo ito nga i-reconcile pa siya. No? Kaya sa reconciliation, nagkadugay. So, naiban mo yung, naunhan na ito sila, doon kami wala yan, ganun ka ito siya, wala po may nakadawat sa cash card, wala po may nakadawat o cash good sa mong election officer. No? So, i-reconcile pa ito siya. So, hopefully, our office have learned the lesson na marapagkwenda na if it's not broken, why there's no need to fix it if it's not broken. If the system is working, then ita mag-imo daw sistema, ali kayo na bagong gusto i-introduce nga sistema nga work mo tatong karaan, no? So, actually, development and improvement is welcome, but some things there are times na something looks very good on paper, pero pag actual implementation, wala, kagulong na tanan. So, those are the things na gituan at So, unfortunately, we had a very unfortunate incident or experience last election again. Gikas ka, later on, gibalo na po na isa sa cash, no? So, that's it. Okay. Thank you so much, Atty. Makuti. Nakadali ito ang provincial, Assistant Provincial Schools Division Superintendent. Looking forward po mo ni ma'am. Looking forward mo niya na mga nakakuha niya ang eleksyon. Nakistanding sa mga moramya. Maobid daw nga. Kasabot ko sa mga maestra, no, nga ganong mangita yun sila nilang honorarium after kay addition di ako ni sila nakago sa classroom. Nga, kinahanglan gagod silang hatagan kung say due to them. Nga, usahay pagani niya mga maestra during election time, makihaan ka sila. Inod ka, luloy ka, makihaan sila. Agi lang kay usahay, wala ko kaano nila ma-digest ang naga sa mga pagpalisya, guidelines, no? Naga sila sa yup gamay, ikaw kayo magbantay. Biglang masirag ka ng envelope, balot boxes, usa na. Dahil yung dagang reklamo, naikihan na din ang mga maestra, doy kayo. So, isang ikiharataan naman, honorarium gani, dugay kayo. Pero wala magkasabot po ka. Magkasabot ka nila. Mo-claim din sila doon sa yanay, ihatag sila. Okay. May ganili ka ron, ato ni. Ngayon ka nga na ay unong lang kabaluta. Nga, ikuan sa maestra, no? Sa election sa kaning SK. Pero parehas ra honorarium gihapon bisan atong daghan kayo. So that's good. Dahil lang sa na na-assign dito sa mga presinto nga unong ra botante. Parehas ra sila ikuan. Actually, mas kaya ito yung mga dagdag na botante, pero like sa Dipolo, Dipolo kapitan sindangan yung nagdag-cluster na itong daghan yung mga pero as far as wala po SK nga o sa kapasinto nga niabot gila pa siguro over 100 kapit. So, basically, kaming SK mga this is so small a unit ba nga pwede rin yun kasi isabay. Isabay kay magingon mo nga mahago po na itong mga kauban ng sa depend, no? Morang proseso ha, pero ang number lang sa mga participant mo, hindi gamay.
Actually, kung boto na lang, kani SK election ta, doon pa ni kinanglan na magubot. Wala po siya rason gulutan na magubot. Ang problema mo ko lang, mura mo ko siya kung sa akuan pa ni, sa atuan pa ni normal na kuan, mura ni siya o intramurals. No? Ang mga players, siyempre guluta. Pero kung sa kulang sa mga players na Tagaliga, magubot diba? Sa mga amateurs puro, sa kulang ng mga pro. Professional, wala naman, pinagsiay naman Ay nag-face mga professional man. Muna yung problema actually. Kung pasagdal lang ito nga ng mga bata na ito nga mo, kung sa kuwan pa, pantis naman doon tayo sa kung sa ang realidad sa eleksyon. Ang problema ang realidad sa eleksyon na mahimbawaan nila ito magbibaon. No? So, ganun tayo, hindi niya magkapilapin ng liga, yung mga Pilipinang professional, no? Pasagda na ito ng mga bata na mag-exercise sila na ito. Naki-comment ala. Ma'am Lorma, Naki-comment ala. Katawa namin nga comment kay nahitabo ni sa kong youngest nga anak anang makwalify na siyang butas escape. O niya, sayo sa buntag niya siya, yay! Maka-register na ko, makadawat na duguan na niya. Ay, nasyak duguan na. Nasyak kay ko anang nasulti sa bata. Kay, yung SK ko no, dinakuhay, I don't know. Saling natulad sa mga kabataan na nangyay. Sa map, no? Ang relationship sa natagay sa number of butante is inverted. Magkadaghan ng butante, magkagamay hatag. Magkagamay butante, magkadaghan hatag. Mo na siya realidad na ito. Realidad, no? So, okay, sabihin mo pa na ako, intramural, so, kami nga mga pilapo naman ang mga profesional. But anyways, mo naman na, so, ang amualan is, that's basically one of the reason for also nga po yung there's really a need to re-examine the bill or the law na provide an SK, no? There's really a need to re-examine. Yan na sa inyo, yung police or what, wala i-enhance siya or restructure siya in such a way nga. This is people of this kind of early form of corruption, no? Early form of corruption, but Okay, thank you so much. We would like to acknowledge the presence of Ma'am Vicky Perez, ang ato ang Dipolog City Schools Division Superintendent. Good morning, Ma'am, and welcome back to Kapihan sa Dipolog. Good morning to everyone. Sa inyo, Norma. Hi. Familiar faces. Anyway, first of all, my apologies for coming late. Medyo alinturado ako ngayon. Comment about I do not know what has been discussed before. But again, my apologies, di ako Bisaya, no? Kasi what has been going on ang discussion sa Bisaya. So, Tagalogin ko na lang. Ang ganda ng mga nasabi, narinig ko pagdating ko kanina. At saka yun na yung latest na last na comment na this is an early form of corruption. Early instruction of corruption. Kaya pag-verify. Kasi natuturuan na Natuturuan na mga bata at such a young age na ganito yung pangyayari. Ito ang iniisip ko in terms of education. Ano naman ang moral sa education? Ang hirap kasi, sasabihin man natin na values tinuturo nga sa eskwela. But values is more caught than taught. Kahit anong turo namin, ang nakikita ay iba. Ang nakikita ng bata sa matanda ay tama. Sa mata ng bata ay tama. So yun ang nakikita nila, yun ang susundin nila. Kahit ano pa man ang sabihin namin sa DepEd, kahit ano pa man sabihin ng teacher na mali, yan, ganito yan. Ay, para lang yan sa libro. Kumbaga, hindi sa buhay. Ang part dyan kasi, ayun na nga, I am with you na kailangan i-re-examine ang law.
eh medyo yata natatagalan, lalo na ngayon, pinag-uusapan pa na ipopostpone, eh meron na tayong election ban ngayon. February 6 mag-start. Ang problema namin ngayon ganito sa DepEd. Nag-a-assess pa kami para sa RAT plan. Rationalization plan. Ngayong February ang mga appointments. Eh may election ban. So, hindi talaga sila Pati yung mga teachers, may mga nag-retire, may yung transfers, etc. Sa election ban, hindi naman mangyayari. Anong mangyayari sa mga bata na naiwan na ng mga teacher? So, hindi naman kami ng exception sa COMELEC. Uulitin na naman namin yan, ano? Marami na kami iniisip paano ito sa election ban na to, paano yung assessment, yung appointments, yung ito na naman nga, narinig ko si Lorma yung mga problema na naman ng teachers kasi sila na naman ang ma-assign pagdating sa mga precincts. So, ayun, patong-patong. Pero, going back to values, sana nga nakikiusap din kami sa mga professional na mention nyo na sana naman, huwag na silang makisali. Anuhin na natin, kasi if we're teaching the kids ng values, sana yung mga nakakatanda, ipakita nila kung ano ang dapat. Yun lang aming siguro we are appealing to you, please. Yung values, nawala yun eh, pagdating sa pera. Ang value ng pera, nakita mo. It's a reality. Because values will go out the window when you see money. Not because money is the root of all evil. The love of money. We need that. That's essential. Pero ang priority kung saan ang value, yun din ang papasok. Sana yung mga professionals na nakikinig natin ngayon, sana they will have second thoughts. Yung mga professional na politicians. Yung pangliga. Yung pangliga, igawa Oo nga, pero nakikiusap lang kami na nasa edukasyon, nakikiusap kami na para yung tinuturo namin ay tugma sa kanilang nakikita. Dapat na. Okay. Yes, Attorney Makuti, please. Tama talaga kayo, ma'am. Pag isa yun sa mga nakita rin namin problema, no? Kasi nga, naman tayong RAT plan ngayon. So, yun yung ano. But anyways, hindi naman ibig sabihin nun na pag election period na totally bawal na talaga yung mga appointments and what. Kailangan na talaga magawa ng request for exemption. Kasi mag-justified naman, hindi naman kayo talaga pipili ng pumili kasi mahirap naman na yung trabaho ninyo madidelay or ma-off-road just because may upcoming na election na SK election pa naman. Kaya nga, minaliit namin yung certain time na election period. Pinospone nga for 15 days eh. Kaya ginawa mo February 6 to March 2. Kaya, kasi if ever hindi rin nyo rin, or hindi rin mo ganyan talaga ka madalian, pwede nyo nilagay yung March 2. Kasi hanggang March 2 lang naman yung election period. If ever hindi ma-postpone yung election na. But wait and see to retire this coming couple of days kasi I believe there is a plan by the Senate and the House to postpone the SK election. So, yun nga. But pending that time, we will always say, we will still be preparing. In fact, yung mga tao namin sa Comelec, sa field, naghintay na lang ng official ballot. Pagdating yung official ballot, we can conduct the election anytime.
No, we're not ready on our level that if darating yung official ballot bukas, pwede na tayo mag-election the following day. No? Kasi ang kailangan lang naman is list of voters, tsaka list of candidates. Wala pa namang kandidato, so hindi pa pala mag-election. But anyways, pag may kandidato na, so, isa rin sa mga issues na nakikita namin is yung overspending ng mga sino man yung mga kandidato sa atin, no? Because COMELEC is strictly, ngayon, very strict ang main office namin ngayon regarding sa expenditures. As you can see, the national media, marami ng governor, congressman ang nakatenga yung nila ngayon, yung position nila. Kasi yung iba na, natanggal na nga. Pero yung sabi ni Ma'am, si ER, no? Si Gov ER na tinanggal because of overspending. Kaya nga, you're spending this much, tapos ito lang dapat ang paano sa'yo. So, same, kasali din yan sa SK election, no? If you are, kasi nga pati ngayong barangay election, kasali na yan. Kaya yung mga kandidato o yung tumakbo ng 2015, under review na ngayon yung SOSE, yung expenditure statement of campaign contribution and expenditures. Nasa barangay level na ngayon yung last ng barangay election na ang nire-review ngayon ng finance unit namin. So, expected na marami na naman mga barangay officials niya nang madi-disqualify because of over-expending. No? Kasi mas maliit yung amount na dapat i-spend sa barangay. Sabi nga nila, gasolina pa lang, wala na, tulang na. That's the reason why that we are imploring upon our congressman and our senate to review naman yung law regarding the allowable expenses. Kasi yung law na yan, panahon pa na, hindi panahon yung tarpaulin. Panahon na ang ginagamit pa lang is, di pa nga streamer yung sako pa ng yung sako ng bigas pa yung ginagamit ng time na yun. So, it was during those times na ginawa yung law na yan. Kaya yung amount is so trivial na ngayon na kung talagang if you will stick to the letter of the law, wala nang tatakbo kasi hindi sila makagasto ng ganun. You cannot launch an effective campaign with that minimum amount. No? So that's it. Okay, yes, thank you so much. Additional comments si Ma'am Vicky Perez, palihog. Yun na rin nga, ang amount for spending for campaign. Pero dapat tingnan din naman natin na if they're going to spend so much which is already disproportionate to the pay that they are going to get, ano naman ang pambayad nila doon? At saka, how will they recoup their expenditures? See, that is an investment. Kaya nga, they're very, very willing to spend so much because they know those who are willing to spend so much will find ways and means to recoup their investment. And the usual manner by which they will recoup that investment, mabawi nila yung kanilang gastos, will be hindi sa sweldo nila, kundi other things. You know, kung sino na lang nakakaintindi nun. Kaya, sinitin na natin, You're talking in leaders. ano lang mag-diretso? Hindi, ganito na lang. Yun na nga, kung disproportionate din naman ang expenditure sa kanilang salary, ano po? Ngayon, ang solusyon dyan is, kung talaga antemano, nakikita ng kanilang community that they are very good citizens and they are very good na kahit hindi sila kandidato, talagang nakikita silang nagtatrabaho para sa komunidad, hindi problema ang kampanya. Kasi kahit hindi nang halos mga kampanya sa tulog pa lang ng pangalan, gusto na sila ng tao. Hindi na kailangan yung kaperahan. So yun din ang
reason doon na dapat meron ding cap ang spending. Okay, Edgar. Okay, tanong nga ba, ang may tagal-bahan tanong mo ba dito na practice? Di ba after election ang tanan, wala na kandidato ng parliamentary expenditures na sa atin. Sa atin pa, di pa rin dito, siyempre, kung ikaw kandidato, hindi pa nyo dito, kung it's just a matter of figure yung ibutang dito sa inyong declaration. After that, i-review ang election, tanawang dito, what is the real expenditure? Yung sa dito pamili. Di lang magod ang naturang forms mo i-submit nila. Nasa additional na submit nga example, ang mga corporation or company na gigamit nila para maprinta sila mga ads, maprinta sa kuwan, sila itong mga resibo, and then there are times na kung bidoso ang among maintenance unit, tawagan mismo nila itong kuwan, kayo ang katong i-submit nila is a contract, katong contract din nila between sa gatong nag-print sa ilang mga ads o sa gatong kandidato. So, ang contract nila ang dungan nga i-submit. Dayon, most of the time, umukoordinate po na sa CAR. Ang amount of interest in contributions at kung kaning amount na reflect pa rin sa ibayaran na tax sa gatong gahatag o gatong sa digamit nga pagpaprinta. Pagtanaw nga na yung difference o na variance dito na ba nga ang gatong gatong iprinta mo o gatong printer o gatong contribute mo yung mag-updan sa BIR for non-payment of tax or so actually we are working on that, COMELEC is working on it and with other government agencies regarding this para mo pa o mag-audit siya sa isubmit na sourcing na statement of contribution and expenditures. Okay, yes sir. Last follow-up na ako. Sa ako pa, ito yung comply with the requirements, Tony. Then you wanted to donate something, mga tarpaulin, you wanted to give money for it. Kasi basta yung comply with sa proseso, again, isa to, dako na over na sa allowable expenses in visit sa COMELEC. Hindi, more na sa that's COMELEC's way of knowing wala din nag-overspend ako sa kandidato. So the moment na overspending ka, ikaw kung ka sa election law na ito nga dili pwede mula pas anong amount of expenditures. Is the reason why daghang nareklamo ang kanila to, what they are saying is this: we urge our congressman, you urge our senator to pass a law, mo amend that. It's just a law. You can amend that anytime. Dili man sa constitution, dili man sa yan. It's a law nga pwede amend nila to serve the time also or to adhere to the needs of the time na kaning amount, this may be enough during those times na di mo na, but karong with the advent of technology na tanang kandidato gusto po kami sa latest na technology na wala mo kung latest na technology, mahal ba nila siya. So sila po actually ang congressman ng sining pintado so we should be the one to work this out. Okay, pangapanagigan sa PIA, funds, rodalis, kamay na tuwod yun, yung maging ka na ng gasto, pero naabot tayo sige ni Kisaw, gasto hulong i-set para niya mag-stay candidate karon na sinatanong na ka. Dahil naka-focus lang mag-ibig para sa mga campaign material, so kanang ipanghatag-hatag nyo yun, hands-on doon nato sa mga kandidat, at mga butang doon nila. Siguro sa mga yung tapos. Wala yung malpalokit. I-account ba po isa, COMELEC ka ng pasihas ka, so ka nang recited or documented expenses lang. When it comes to selling, karang top niya, nanay siya, top na siya sa katong barangay election, considered mo siya as barangay election. So, gamay harapin siya o kaning expenditure per voter. Per voter mo nang gwenta na kung ano, So, gamay harapin na siya, That's the reason why na kung kuhan pa, ultimo ay smooth tabi sa kapalit. Kung boto na nakon,
Kay kamay mo kay yang kwan, kay yang balaw kami, may pinipis ko ng balaw doon. So ang piso sa una, dako, gata mag-upalit sa una. Karon kay wala yung consideration ng kwan ba, inflation. So muna, sir, when it comes to sir, katong actually ka ng mga padulas, bawal mo ginagawa. Kaya that's form of vote buying. Vote buying mo na. Plain and simple. Anything you receive from a candidate for the purpose na nilansar siya is vote buying. No? Isa ka lang mo, dawat ka o pagkaon, dawat ka, that's vote buying. Tagaan ka o t-shirt unless ikaw mo yung isa sa mga campaign personnel niya, that's vote buying. Anything you receive from a candidate, anything that a candidate also will give to a voter, to an electorate, for the purpose of advancing his or her candidacy or parliament of the other candidacy is form of vote buying. So that's bawal na siya sa kwan. Strictly speaking, bawal na. So, di ito na nilagutan siya yung statement of campaign expenditure. Kung isla may ko sa, kung isla kalapas, isla may ko sa lawas, may ko sa vote buying nga provision sa election law. No? So, ang nasa statement of campaign expenditure, those are the allowable expenses of a candidate in pursuance of his or her candidacy. Okay, doon na din sa kapala patorni o kaning usapot ka murag senaryo. Actually, parang yung guwapa ko kagasto kay doon na may nagpakabana mga nanggunaw, mga pagkirma kaya. Di naman akong gasto niya. Mo din ay charge na ko nga, nanapos na nga niya ako kaparo din. Ay sa pagkat kanina ako namin paapas. Nagmitan ko na itong observan sa SK election, ang pinaka-agresibo ang tatay. Ngayon hinagan mag-ingon si Papa. Kunya, mas agresibo pa sa anak, nga mo ay mag-house to house kaysa iyang anak mismo. Kung sa may manimo na ito, anik. Boy, sa tatong first na question, no? Gatong pa, Meron ng papa. gatong ba sa expenditures, no? Bukay na nga, ang isubmit nila is daily statement of expenditures. Ang isubmit nila is statement of campaign contribution and expenditures. Kama, those are FG, 5 pages na siya actually. Ang usa ka page, statement of contribution, usa ka page, summary, dayon contribution, dayon yung allowable expenditures, dayon napay usa ka tulad ng tables. So, medyo komplikado ang actually ang sourcing ng statement of contribution and expenditures, no? That's the reason why ngayon ba nga gusto mo lang sa pagkakandidato, pakita nila sa social model niya, ako isang mid-later on, kinalang ko. Masagot, parang yung isang mo kung musulog ka o masagot sa pilapan kaysa mo pilap sa mas isod pila pa ng sosi kaysa COC. Dahil required pa ng kandidato, dili kaya ang nataog lang. Apil itong napili, required yes. Mo na siya nga, dahil katong yun mo sa nga mas agresibo pa ang ginikanan kaysa sa anak. Tunod na, nakita ko gina, mo na siya kamatulan. Mo na kanina, gingon ako, di ka maglabot-labot ng mga liga. Naturoon tayo mga nasa intramurals. Yes, it's a family pride manguntos, no? We understand that the Filipinos, we always have this sense of pride and belongingness pag the same na family, no? That's the reason why it's not only the pagbulan something is key, the same as with any other candidate. The moment that you file your COC, you are not just filing on your own. Your family files with you. That's the reason why kung pa na ito, usarin mo tayo, pero usa ka barangay ang puno. Supporters, hindi na nagpupunin. So, that's a good fact, no?
when you file, you are not filing on your own. Your family goes with it. No, whether you like it or not, whether your family agrees with you or not, your family name is there. So, we do understand that. And what may problema ng ganang seriousness of supporting sa mga ginikanan? Wala problema na. We even promote, but we encourage that, we appreciate that, that, because it just shows na they are supporting their son or daughter. No? Pero, as they say, in everything there's always a limit. Sa imong expenditure na limit. Sa imong seriousness, there should always be a limit. Okay? When you go beyond that limit, then you are becoming a nuisance. No? Nuisance to the society. And it's the time that the government steps in. When somebody becomes a nuisance to the electoral process, that's when COMELEC steps in. Ma'am Lorna, your question please, before mo disappear si Sir. Kanang usa ni ka situation nga ako kung na-observe na o i-allow ba ni sa law nga murag na ay pre o nga pataan sa airport na nakalingkod ka na sa pre-departure area ang mga botante kwaon sila pagkagabi wa na kayo makita ang batanon sa ni barangay ang gabi wala gigihipos na silang tanan. Actually, that's what's going on, no? As they say, they're just making sure na ilang butante dili mapuod sa pikas. Yeah, but it's allowed nga mahibaw-an kaayo sa kagabi sa barangay. The problem is this: if said act is supported or even ang parents mismo mo yung nagkuhan silang mga anak o dito, wala may mahimo anak, ay sila mahimo na yung primary control silang anak. No? We cannot consider that as kidnapping because the parents themselves are the ones who are bringing their children to this place. No? Ang problem naman is this, natabo na siya when I was still the election officer of Tipolo City. Every morning, 6 o'clock in the morning, a parent came into my office because we are open 24 hours in the office. Nagreklamo, no? Ma'am, sir, I will file that case for kidnapping. Why? Because I can no longer see my son. I was barred from talking with my son last night. Lagi, ang point ko na anong manto mo ganito, anong hindi natin na anong one. Gusto ko din niya, ako out din, offer out ako ang pikas. Ice breeder. Ice breeder. So you see, they are the one pimping their children. Moral values. Pareha na din ang So, who are we? Kami po, kami nga, dapat dili man yung anak mo kasaban, dapat ikaw man may ice breeder. You are the one pimping, you are the one corrupting your children. So it starts with the parents pa. Ang sa hindi pakita nga values as what ma'am said kanina, it's the values that counts. It's not the activity, it's not the election, but it's the values which we inculcate to our children that matters. So being the parents of the child, kung muna yung gatang values sila, could we expect our teachers to do otherwise? May bang teachers na kanina sakto, kanina sila, maganda magiging mo ni tatay, maganda magiging mo ni nanay. So, we are just defeating the purpose of education, we are defeating the purpose of our school by showing something different in our own house. So, that's the reason why nga kami, so as much as we would like to cleanse our system, but if the electorate will not cooperate and if the electorate will allow themselves to be corrupted, well, election is not just the work of public, not just the work of the teachers, not just the work of the people, but it is especially the work of the electorate. Kasi sila lang dito.
as much as we would like to protect their vote, to protect the right to vote, but if they themselves will open up to the full corruption, we cannot do otherwise. Very well said, sir. So on this note, pwede na ka. Pwede na ka. Next go. Okay, your parting words. Sabi na paminaw ng programa, dagang salamat ma'am, dagang salamat ma'am Edith, sa Bauban counterpart sa every election mo gini ang mga Peruvian counterpart. Ang DepEd and of course not PNP at least two personals, no? And with that, we are appealing to our electorate, especially to our kabataan for the coming SK elections, to please, number one, watch your vote. Number two, vote wisely. And number three, hopefully you could stay away from those temptations that at an early young age you should not be exposed to. No, these are things that are happening right now in our society, and we cannot just close our eyes to it. We cannot just say, "Dili, okay na kayo, wala problem, because it's there." No, that's the reason why we on the Commonwealth are doing our best to make sure that we will have an honest, orderly, and peaceful election. But we cannot do it alone. Even with the help of DepEd, even with the help of the PNP, FP, we cannot do it alone without the participation and the cooperation of the electorate as well as those immediate families of our electorate. So, dagang salamat, and hopefully, we will see each other in a better and brighter future. Thank you so much, Attorney Jessel Macoto, yung National Director sa Commission on Elections. May kuha na to sa to ang time, pero dili sa to kapiyan sa Dipolog. Only, una lang siya o exit kay na ako siya importante kay Antoon. So, keep in touch sa ta. Thank you so much, sir. God bless you. O, dayon. Pero, may lang scenario, kada ba yung ba nga hamliting ba? Sa tawag o hamliting. Kita ba panahon, pagbisita sa itong Santo Papa, nga dagat ay natingalan na nawala mga burger sa mga street shop. Eh, gihapon sa gobyerno. Pero, in-better sila, kanang posisyon. Kaliman ka to sa resort sa Batangas, sa Sugbo Batangas resort. Dito sila gipakaon, gihouse tanan, gikalingko, gipailisan. With all this, yes. Yes, so different scenario sa atong election, okay? So, sa atong commercial, sa atong nagdang, ngayon, mo sirit na din sa atong discussion after sa atong commercials. Go ahead, Dan. Salamat po. Sa mga sa tatong pasalamatan ng atong grupo sa Kapilan sa Lupolo at Official Grupo ang Center Fried Chicken. Ang Hotel Camilo 1 sa Dalang General Luna na pinagpapayan sa Lupolo po. So, kamutin ng mga bisita, datang sa Hotel Camilo 1 sa Dalang General Luna ni ang Santos Fried Chicken. Masarap ako salamat sa Janos Marketing, kibalagyan ng EBC President Honorable Janos Yul, nanimutan sa Quezon Avenue, matawag sa telephone number 212-21148. Salamat sa Pangkosong Gobernador, Honorable Atty. Cirilo Angeles, ang atong presiding officer of siya sa Sangguniang Panlalawigan. Kang presiding officer potentially Honorable Julius Nafisit, Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Kang Honorable Pisaniban sa Committee of Finance and Appropriation, Sangguniang Panlalawigan sa Buanga del Norte. Kang Honorable Atty. Jasmine Pinsoy, City Councilor, the only lady lawmaker sa Sangguniang Panlungsod sa Kapilan sa Dipolog. Pasalamat sa Atty. Bunang Bogo na Tingit, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod sa Dipolog. Kang Honorable Ramiro Lee, Board Member, 2nd District, President sa Regional Board Members of the League of the Philippines, pangalan sa Kapilan sa Dipolog. Kang Spenro, Mr. Nelson Velasco sa DNR Santa Isabel Dipolog City. Kang Atty. Kenneth Rosal, natong President sa Executive Bar of the Philippines, sa Buanga del Norte Chapter, of Legal Consultant sa Kapiyan sa Dipolog. Kang Honorable Atty. Ramon Ligorio, City Councilor sa Sangguniang Panlungsod Dipolog, Pangeles Rosal sa Kapiyan sa Dipolog.
kang Mr. Jose Mario Reyes ang atong Senro DNR Kapitan, kang Mr. Muhammad Hasan Adyo ang atong Provincial Agrarian Reform Project Officer 2 sa DAR, Santa Isabel Dipolog City, kang Mr. John Gonzales ang atong Senro sa DNR Santa Isabel Dipolog City, ang Alphabet Sand and Gravel Supply na gitaryan ng mga Regional Buon Barrera sa Barangay Torno, itong nagpayan sa Dipolog. Matawag sa Calvo number 212-2266. Lain sa ating nagpaluyo, ang National Grid Corporation of the Philippines na nagpainundog kung ano may mga saka sa kahoy, paluwa, kalubi, uban pang inang makita na nagsakit sa linya sa kuryente paluyo tawag dahil sa inyong mga nagkuhan sa barangay aron mga pangayon sa panabang o balikayan ang dakong disgrasya. Sa kasapisahin hinggang sa National Grid Corporation of the Philippines Industry Publica ni Ma'am Punchay Ladaga. Again, Ma'am Beth, thank you very much. Ang ato na Corporate Communication Affairs Officer in the City of Oro. Ang JMP Food Nursing and Doctor Buller, nilitang sa Barangay Lingasan, Tulanco, na sa Lalawigan. Ang pinalayan, dinamala ni Mr. Porterio Cesario. Kang Ma'am Katibigad Bayubay, ang atong Hawaii Provincial Schools Division Superintendent, Department of Education sa Buanga del Norte. Ang atong Labor Agency 1 sa Department of Labor sa Philippine Consulate dito na sa Palungkong sa Mr. Henry Pianero, ang atong nainabi live ng nakalabay ko dito, Coupon Tax. So, ato sa mga pasalamatan, ang bilang nato sa mga sponsors, ang Goodwill High Care Center, Adalan Quezon, yung atong nagbayan sa Dipolog. Si Danny Congressman Matthew Barinaga na din sa College of Law sa Rizal Memorial State University. Ang Metro Shoppers of Metrocom ay masabang Fun World sa Boulevard Dipolog City. Ang Gloria de Dapitan, Fantasyland, o Kinoto Ilang dito sa nagbayan sa Dapitan. Ang Dipolog City Institute of Technology, UCIT, ang LC Electric Height na nanimutan sa Highway Minao, ito nagbayan sa Dipolog, o ang MS Monitor, nga nanimutan kapag sa Hotel Camila 2, Highway, Torno, nga nagbayan sa Dipolog. Mga nagpaluyo sa kapanituban sa Kimanon, kapihan sa Dipolog. Balik ng Edith. Thank you so much, Edgar, sa ato ang mga commercials. Dayon, pakapingya po na ako. Good morning, natukang Ma'am Citadel Gonzales Hanolino sa record section sa Zamboanga del Norte National High School. Yes, and of course, ato ko ng sukit ng mga tigpaminaw. And of course, good morning, ato kang Violeta Ponte sa Barangay Sangko, yung dakbayan sa Dipolog, o kang Benjamin Guok sa Barangay Dicayas, Dipolog City, na mga mag-uuma sa lubi, ikan sa Philippine Coconut Authority. O ingon man, pasalamat kita dahil nato sa namunuan sa Rotary Club of Dipolog. If you remember, doon ay nangitabang mo sa ato, ng IFO, kanana ang para sa disabled bitaw, kanana ang wheelchair. Yes. Itagaan ni Dr. Stephen Calonon, ang president sa Dipolog Rotary Club, ang mama ni J. Chris Lataga, taga Barangay Bara. So, nakatagan siya wheelchair. Nagpaminaw man na ito. Dili siya sa kapihan sa Dipolog na minaw, nakalibalubay sa informasyon, dahil nakatagan siya. Kalaway sa Diyos, nga gikan sa Rotary Club of Dipolog, pinaano sa mamunuan ni Dr. Stephen Calonon, ang presidente. Karon sa Rotary Club of Dipolog, kang Mr. Lyndon C. Dietas, president sa Rotary Club of Dipolog. Salamat pag-ayo ang recipient sa wheelchair nga si Mrs. Lataga, mama ni J. Chris Lataga sa PIC, no? Salamat kayo kaninyong tanan. Okay, so balik kita sa itong discussion karong bultaga sa itong kapihan sa Dipolog. Kauban na itong mga bisita gikan sa Department of Education, ang atuang Assistant Provincial Schools Division Superintendent si Ma'am Lorma Pukulan, kauban ni Dipolog City Schools Division Superintendent Ma'am Vicky Perez. National Achievement Test. Kumusta kay Murag ang sabiha, itagugtan to nato kay Murag ubos ang ato ang performance sa National Achievement Test. This time around, kumusta man, kung sa may ako mga status ay gipanghimong. First, sa Dipolog City, ka Ma'am Vicky, and then sa province, ka Ma'am Lorma.
Sa ngayon, wala pa naman yung latest natin na kasi mag-i-exam pa lang sa March 5. Wala pa yung exam. So, lalabas yan usually mga April, May, or June results. Noon, ang tagal bago lumabas, kaya hindi ko masabi kung kailan talaga lalabas yung results kasi nagiging paaga ng paaga. You know, the system is getting better. May progress tayo. Okay. Pero hopefully, talagang inaano namin na tumaas, hindi dahil nagre-review, ayaw yan ni secretary na nagre-review. Kasi kung nagre-review ka, ang ibig sabihin, hindi efficient yung iyong pagturo. And National Achievement Test is a measure of the instructional effectiveness and efficiency. Ngayon, kung magre-review ka, paano mo ma-measure yung instructional effectiveness? Ang call namin is remediation. Pag nakikitang mababa yung bata, makikitang hindi maganda ang kanyang performance in any grading period, tututukan na ng teacher para makuha niya yung mga competencies na talagang kailangan niya. So ngayon, hopefully, ganun ang mangyari. And hopefully, well, sa akin talaga hindi po pwede ito. Yung mga dalaan. Ano yung yanday niya, ma? Meron eh! Hindi kasi ganito, I think na-kwento ko na ito, pero ulitin ko lang. Nung ako nasa Pagadian, talagang inano ko na talagang bawal na inayos ko talaga kasi maliit lang naman ang Pagadian. So, ang test materials, naka-schedule yan kung kailan i-release sa kanya sa kung anong eskwelahan. Pinakamalayong eskwelahan, yun ang unang i-release. Wala na silang oras na magtingin pa sa test materials. Yung pinakamalapit na eskwelahan, yun ang huli. So wala na talaga, hindi na sila pwede gumawa. Pwede go yung mga teachers, etc. Sorry na lang. Nagsasabi pang doon, pero totoo. Pero, meron din kaming nahuli na yun na nga, may kodigo. Tinanong namin, paano nagkaroon ng kodigo? So, tinawag ko teacher, etc. ganito. Kasi ma'am, gusto namin matulungan ang bata. Paano mo matutulungan ang bata sa pagtuturo ng pagdadaya? Kasi ma'am, kung mababa ang MPS niya, ano naman ang mangyayari kung mababa ang MPS niya? Bababa ba ang grade? Tapos na siya? Graduate na? Hindi naman ma'am. O ano nga, paano tulong? Hindi nila matukoy. Nakasanayan lang. Ngayon, ang tanong ko, saan mo kinuha yung answers? Tinext ng kanyang pinsang na teacher sa ibang division. Wow! Una siyang nakatanggap ng sagot. Pero ganito, kung iisipin natin, no, kahit yung pagdadaya, hindi yan umuobra. Kasi kung lalabag, kung tinuruan man yan ng teacher, titingnan mo yung tulad yung nakita ko nang ako'y una pa lang na naging assistant superintendent, dun ako sa Sibugay. Nung lumabas, printed pa, tinignan ko lang yung, ang kapal-kapal nun eh. Tinignan ko lang ng ganon at random. Nakita ko isang maliit na eskwelahan sa Liglig na lugar. 35 students. Lahat sila 100 sa English. Lahat 35 sa math. Grade 3. So sabi ko, ang galing ng teacher sa English, pero hindi siya magaling sa math. Kahit grade 3 na mathematics, hindi kaya ni teacher. Kasi paano ka? That's statistical improbability. Na pare-pareho ang scores ng mga bata sa lahat ng subjects. So, nangyayari yan. Yun, matagal na yun. Kaya alam din niya ng national, kaya binabago nila. In fact, ang NAT magbabago na rin yan. Kaya lang wala pang hindi pa natututukan. To make it more responsive as a benchmark. So, ang kanyan, habang di pa nababago, andyan pa yan. Pero hopefully, yun na nga, pinagalitan ko si teacher. Ang nangyari noon, yung nahuli kong yun is, ganito na lang. Ma'am, paano ito? Tapos, ayaw ko naman
nakakaawa ng magkasuhan. Ganito na lang, sabi ko, puntahan nyo pati si principal, ikaw at si principal. Pumunta ka sa bahay ng bata at mag-sorry ka, mag-apologize ka sa parents for teaching the child to cheat. Either that or kakasuhan kita. Eh, ayaw naman matanggal sa trabaho, siyempre. So, pumunta. Ang reaction ng parent, ganito, nasaktan na, no? Buntay na lang yung Imagine the parents know about it. And they are not saying anything. They just accepted it as such. Ang akin, ako na siya, kasi para ba society na mismo is accepting these things. Sabi ko nga sa teacher, kung nagre-reklamo kayo na ang politiko ay nandadaya, ang mga leader natin ay nandadaya, nangungurakot, etc. Sabi ko, sinong nagturo? Eh di kayo. Pinagalitan kong ganon. So yun, pero hopefully dito talaga magiging malinis na rin. At saka si Secretary Wilson talaga stricto din siya sa ganyan. So hopefully, ako, ito nga ang sa akin eh. Kung saan daw ako ma-assign, biglang bagsakan na. Ganyan ang nangyari sa Pagadian, pagdating ko sa Dipolo, ganun din. Pero slowly, after bagsak, aakyat na rin. Ibig sabihin, ina-eradicate namin yung so wala, takot na silang madaya ngayon. Pero yun na nga, National Achievement Test is a measure of effectiveness of the teacher. So instead of reviewing, capacitate the teacher. Yun ang aming sinututukan. Okay, thank you so much, Ma'am Vicky. That's for the policy. How about the province, si Ma'am Lorma? Sa Zamboanga del Norte, division, makaingan na po ni Samo ang sa result. Hindi ko tigabot siya ubos. Actually, okay ra kayo ang performance, but kaya ka lang sa K-12, no? Nalili naman yung mag-fail ang mga students. So, tagaan sila early intervention. Like, after the first grading, if the teachers can see that these students are slow in this particular subject, in this particular lesson, immediately, ilang tambalan, catch right away, ilang i-catch right away ang weakness ng mga bata. Aron, dili sila, pagabot na dito magproblema sa end of the school year na ma-failure na siya. So, early an intervention. Kaya, if possible, dili good na to gusto na ay bata na mobalik sa iyang grado, i-fail siya. As to honesty in answering the test, one time, nag-guest ko diha sa St. Vincent's College. I was a speaker, facilitator sa ilaan symposium sa Tulya. Nilagay nga na flip program. And I was asked, Wadyo gayo, no, kanang Nandiyo ko nga, ma'am, is it true? Kuwan, nga ay mga teachers who are giving the students the answers to the test. So before they go to the testing examination rooms nila, mga bata, they are already bringing with them the answers. Ngayon po ko nga, I cannot answer you right now, kaya wala po may kahipon sa Zamboanga del Norte Division if this is actually happening. Kaya wala man tayo evidences, no? Pero, sad to say, sometimes po nga, ato ang school system is more on grades. More on grades than on learning. O po siguro na, okay, ang teachers man, they are always blamed if children get low in national examinations. May manay unsa man yung teacher, so naghihimuan from June to March. Unsa gihimo mo rin yung nakuha. So, tingali ang teachers will tend to do this aron lang po sila to save their face. Not considering the kind of students that they have in their classrooms. Murag usang dili po ko ka-blame ba nga, murag ang ato ang focus most of the time sa performance is ang grade na makuha sa bata, not on the learnings that they or engage mo na lisod.
Usahay kita makain ko nga, mas maayo man siguro ang system sa United States. Like, if sometimes, dili man mo i-force ang ilang school system dito. Like, if I were the principal of this school, and mayon ang national nga dito sa central office nga, we will give you a test on this para tanan to engage in learning, we can say no if we do not want to. Unlike, there is ato ang good kay kinahanglan mo go through mo tanan inyong inyong performance is based from what the children will get from the examination. O sa diha lang ang murag na ay pagka-unfair. Pero, again, I would say na ang achievement test sa Sambuanga del Norte Division now is okay. Progressing every time. So hopefully karong 2014-2015 school year, maghatag man og National Achievement Test again in March. We hope na wala na tayo madunggan ngayon nga feeding the pupils to the answers. O niya, nag-hope po ka nga mo progress pa yun ang ilaang percentage sa ilaang grades sa assessment. Thank you. Thank you so much, Ma'am Lorna. That's about the National Achievement Test. Okay, so nakuha na nato. Hopefully, nakasabot po ng mga ginikanan ko na minaw at ang mga listeners at ang viewers sa itong live streaming. Atong pangutana po, bahin na ng K-12. Mura bitaw, kalbaryo bitaw kayo sa mga ginikanan o sa mga bata na nausog bitaw ang ato ang education system sa ato ang nasod, although in a holistic picture para magiging sa quality education advantage man yun oo. Lang yun pa kasabot or we refuse to understand, no? Kaya nyo mga grade 6 di graduate tapos nabaatog grade 7 din at sa una grade 6 mo first year high school man ngayon nga di pa rin yes ngayon ano na ba sila kasabot na piliputan naman sa mga graduate ambot ko ano man kulang yung akong anak naunsang anak di pa so until now hazy po ng picture labi na sa mga ginikanan nga sa ilang mga anak maunsa rin ilang mga anak basta kay go with the flow lang sila nagmamaog ka ng mga silumba nga magparutalo-talo asawa ang current sa sis di ba? So once and for all para unsa na din itong K+12 na to na education is it really for quality education or nagsina-sina lang dito sa ubang nasod kay para lang ko na to professionalize our education here in the Philippines nga ato na ba kung matawag ng mga professionals dili magamit na ganing uban dili ganit kabalo og tumo sentence construction or tumo simple letter writing di ba ganing kamalo I'm sorry no para sa ato mga professionals yung mga professionals kaya po na, nagmaistra ka na, unsay mo kurso ng saon, maistra na lang kayo, ako kapasal sa entrance sa nursing, ako kapasal sa entrance sa engineering, magmaistra na lang ko. Why? Anong lang? Why? Ano man nga, makaingon ka na lang. Okay. Ma'am Vicky, your thoughts on these matters, and then Ma'am Lorna. Yun, maganda yun. Actually, kahapon, giving of cards sa mga lahat ng eskwelahan na high school. Sinabi ko rin sa mga principal, nakausapin yung mga parents. Again, explain. Last year, meron na kaming advocacy, nag-explain, umikot na lahat, nagbarangay. Pero hanggang ngayon, mukhang hindi pa malinaw sa kanila. So kahapon, nandun naman giving of cards, nandun ang parents, we met dyan sa National High School kasi ako naman ang OIC principal. Pinaliwanag ko ulit. Sino yung mga kasi mga 4th year, ganito, ganyan, yung grade 9. Pinaliwanag ko ulit. Yung may mga anak, grace mo na sila, sino may anak na grade 9 pababa? So marami, mabuti, makinig kayong mabuti. Ganito yung senior high school pinaghahandaan namin. Okay? Ang mga anak nyo na grade 9 pababa, mag-grade 11 at mag-grade 12 pa. Alam kong inaiinting ang nasa isip nyo, dagdag gastos, dagdag sakripisyo, kasi nag-aaral pa. Pero isipin ho ninyo, pag ang senior high school, nag-graduate sila ng senior high school, 3 ang pwede nilang magawa. Pwede na silang magtrabaho, meron na silang skills.
pwede silang mag-set up ng sa kanilang business kasi ituturo yan sa senior high school. At yung gusto mag-college, mas prepared sila mag-college. At dahil yung ibang subject sa college aalisin na, dahil nga ma-offer na sa senior high school, alam niyo yung mga English 101, Filipino 101, yung mga ganito, pinagtuturuan lang sa high school eh. Pero kailangan daanan ulit nila. Yung mga pinaka-basic, aalisin na yun sa college. So, makaka-focus na sa kwan. So, ang mga years ng college, much less na. At yung senior high school, libre. Ang college, hindi. O na, magpapapasahe kayo, pero at least mas konti ang gagastusin nyo kaysa yung nasa college. Una, gagraduate ang mga bata ng 18 years old. Legal silang makapagtrabaho. Kung hindi man sila makatungtong ng college, pwede silang magtrabaho para tustusan ang kanilang, sila ang magtustos sa kanilang pag-aaral sa college. Okay? O kaya mag-business sila. Matuturuan sila niyan. Okay? At mas preparado nga sila sa college. So hindi na sila yung from one course to another na hindi alam kung anong gagawin, ang lumalabas, gagraduate silang magna cum laude, magna 9 years sa college. Ang laking gasto, mas malaking gasto siya. So, gano'n, maaanohan natin, matututukan yan. Hindi ang pagpasok pati sa K-12 ngayon, sa grade 11 at saka sa 12, merong voucher system. Kung hindi ka yung mga taga-public schools, hindi na kaya ng mga public schools na matanggap, pwede silang mag-enroll sa private school sa senior high school na may subsidy. Babayaran ng gobyerno. Meron silang subsidy na ibabayad nila parang tuition fee doon sa private school. So, hindi sila dapat mag-isip na dagdag yan sweldo. Imagine, anak nila makakapasok ng private school. Libre yan. Aanuhin yan, sasagutin yan ng gobyerno. Yan ang mag-aano sa voucher system. Pero kung dati ka na sa private school nag-aaral at magsi-senior high school ka ulit sa private, mas mababa ang kon. Ang ibig sabihin kasi niyan, may kakayahan ka mag-aral sa private. No? At saka itong senior high school na to, yun na nga, we are capacitating our students, hindi lang mag-professional, kundi yung talagang anuhin yung kanilang buhay. Tulad kahapon nga, sabi ko doon sa National High School, kausap ko mga parents, natapos na ako sa aking sinasabi. Usually, pag nag-aano ka ng mga parents, nag-meeting ka ng parents ng Sabado ng umaga, lahat nagmamadaling umuwi, no? Kasi mamamalingki pa, may lalaghat pa, luluto pa. Pero matapos na ako, may tanong ba kayo? Wala naman nagtatanong, pero wala naman gustong umalis. Sabi ko, teka muna, alam ko may tanong kayo. Kasi hindi pa nila naliliwanagan. Kasi lalo na nung minention ko, yung job fit, kung ano talaga yung sa bata. Kasi sinestrengthen namin, lalo na sa senior high school, ang career guidance. Kasi sa senior high school, meron na silang pipilian kung saan sila na kurso kung magka-college pupunta. Ando na ang preparation sa senior high school. At kung hindi man sila magka-college, nandun na ang preparation. May choice sila ng 3 track. Okay? Academic. 3 ba? Ako. Okay, may academic, pwede sila sa STEM, science, technology, engineering, and math na track. Pwede sila sa sports at saka sa arts and design. Okay? So, pag sa senior high school, okay, magka-college sila, pwede na yung general academic. Yan ang liberal arts. Okay? General academic stream. Pero sa academic, pwede silang mag-ABM na tinatawag, accountancy, business, and management. So, yun, may subjects na sila na towards that. Kung gusto nila mag-accountant, yun ang pasukan nila, yun ang pasukan nila sa senior high school para madali na yun sa college. Preparatory stage na yun. Oo. So, mas maganda nga. Pagkatapos, yung sa mag-engineer ka sa STEM ka papasok. Kung
Kung gusto mo mag-artista, doon ka sa arts. Pero ang sinabi ko nga sa mga parents, mag-usap kayo ng mga anak. Kasi ang anak gusto maging ganito, ang nanay gusto maging ganito. Pero, hindi lang kung ano ang gusto nyo, kundi ano ang realidad sa society. Pag nag-graduate ka ba, gusto ng anak, gusto ng nanay, kaya ng anak. Pero, ang tanong, meron bang naghihintay na trabaho? Tulad ng mga nursing, kaya nga. Ang dami na naman ng nurse, pero ang mga nurse ngayon, kung ano-ano na lang ang trabaho. Ang dami ding applicant sa DepEd na nurse. Kasi wala nakuha ang trabaho ng nursing. Ganon. So wala, isipin nyo, what will work, hindi lang kung anong gusto nyo, anong gusto ng nanay, mag-usap kayo, tingnan nyo ano ba ang realidad sa society. Ang mga opportunities na nandyan. So, meron din track na TechVoc, o sige, technical vocational. Yun na nga lang, meron mga kandyan. Pero, oo nga eh, nandyan ang pera. Meron din sa TechVoc kasama dyan ang agriculture at agri-fisheries. Dito sa Dipolog City, ang mag-o-offer ng TechVoc ay sa Boga del Norte National High School, TechVoc na ICT, HE o kaya Industrial Arts. Yung agriculture sa Pamansalan, kasi meron silang farm na pwedeng magamit sa agriculture. Hindi tayo pwede mag-agriculture dyan sa San Boga del Norte National High School, no? Gawin natin cornfield yung at saka agri-fisheries, doon kami sa Aclimat. Yun lang ang kwan. The other schools is general academic stream kasi wala silang kakayahan na mag-offer ng iba. Yung mga business management, pwede yan, mga ano. Pero yun ang maganda sa senior high school kasi tutugunan yung kakayahan. Okay? So marami kaming planning na ginawa doon sa Cavite, sa ano. Ang maganda dito, ang Dipolog City ay sa planning para sa senior high school ay tinutulungan ng Asia Foundation. Kasi isa tayo sa 10 cities na tinutulungan ng Asia Foundation under the auspices of the League of Cities of the Philippines. Kasi pinasubmit kami ng annual implementation plan. Tinignan nila ang annual implementation plan. Out of 142 cities in the Philippines, 10 ang pinili nila, isa ang Dipolog. At na-prioritize tayo. So, at least, pero ang laki ng trabaho. I-connect ko sa election. Ang laking trabaho kasi ang DepEd sa senior high school will fund only the classroom, the teacher, and the instructional materials and textbooks. Yung facilities, nag-usap na sila, sa LGU na yan. Sa LGU na yan. Eh, hindi kaya ng LGU lahat dahil ang requirements like science lab, computer lab, yung laboratory para sa mga shops, para sa textbook, yung farm para sa ano, kulang. Ang SEF ng Dipolog, kahit kunin pa sa general fund yung ibang kulang. Kasi nag-compute kami para pa lang sa facilities, more than 200 million pesos ang kailangan. Facilities pa lang yan. So ngayon, tinutulungan kami ng Asia Foundation para makakuha kami ng sources other than that. So we are making proposals na ihahain namin sa donors. At sa April, magkakaroon kami ng donors forum. Para sabihin namin, itong kailangan namin, sino ang pwedeng magbigay dito? Sino pwedeng magbigay? Ako ay mamamalunos sa mga donors. Just to make sure na itong senior high school will really go as one. Ang problema din sa local government, sabi ko nga sa election, is magkakaroon na ng mag-start ang senior high school 2016-2017 meron tayong election sa 2016.
papasok na naman dyan ang election fund spending. Pagdating ng ganyan at magbabago ang leadership, naku po, yan ang malaking kod. Yan ang dapat paghandaan. Ngayon pa lang, trabaho na ng malaki para pagdating ng election, hindi na kami magugulo. Yes. Okay, Lord. Thank you so much, Ma'am Vicky. Ma'am Norma, ang iyang siniri sa Dipolog City. Yeah. Dayon, wapo kay Asia Foundation and all those, yang enumerate. How about the province? Okay, so this is talking about K-12. Yeah. Ganihan, nangutan naman ka if no, whether this K-12 is for quality education, and I would say yes. Geared towards quality education, kay we cannot deny it nga ang ato ang quality nagkawa ni good, no? Okay mo magmaestra. Pero this is now, we have implemented K-12 for 3 years already. Tulo na katuig na siya na implementation, and so far maayo kayo ang resulta, no? Karong summer by May nanapod tayo i-conduct nga mass training for grade 4 teachers and grade 10 teachers for the secondary. Mass training na po sila sa ilang curriculum. Ang mainguna mo ani, no, nga ani kumulang taw sa curriculum, ang gihimo ani actually is gidi-congest nato ang pagkadaghan kaayo ng mga competencies dito sa grade 1 ngadto sa high school. Mo ni gihimo sa K-12, ikwaan siya gidi-congest kay ang nakakos sa ato ang ubos nga quality education kay purting daghan ang gisaksak sa kada grado. Purting daghan nga mo dili na kaya sa bata ka mo samot ang maestra po kulang po kuan Ito mga Spanish, no? Elective subject. so gipangkuha ang dili gikinahanglan ibilin lang itong importante kaayo para sa growth sa bata, sa learning sa mga bata. Kinahanglan po ang mga objectives seamless, like connected from grade 1 kindergarten, tama dito sa higher level, connected. Every year, hindi ka human nga ani, mo-connect na po yung next na learning to the next year level. Kaya bang walay gap. Muna siyang giyon na seamless. Dayon, musuntik gamay aning paggamit aning medium of instruction nga mother tongue. Kaya dako po ni siya kayo issue nga. Kaya naman nga among mga anak, nga among ginagpagtudluwag in English nga pagkabot karon sa public schools, kindergarten, medium of instruction, mother tongue, at sa mga grade 1, 2, and 3. Pero actually, sa umato ka sa ubang mga nasod, ang Amerika di ay English naman lang sila dahil lang mother tongue. So, English na lang hindi mo instruction. At ito sa Japanese po nila, at ito ginamit. So, ang nakita sa itong mga educators is that, nga ay i-introduce na ito nga concept sa bata, if that is introduced in their own tongue, mas na ay transfer of learning from the teacher to them. Mas nakasabot sila. Pag abot nila dito sa grade 4 nga wala na yung mother tongue kay purely English na and Filipino ang medium of instruction, mas sayon ang transfer sa ilang nasabtan nga concept which they learn from kindergarten up to grade 3. Ang pag-translate dito sa ilang kawilingon, sayon ra. Kaya nasabtan naman nila kaayo ang concept. Mo na importante yan na kaya naman hindi ka na masahe magreklamo. So, ang sa Sambon del Norte for senior high school, which will be implemented in 2016, we have identified 28 ka mga munisipyo nga naaon niya senior high schools. Kaya di makapataka o abre ni atong mga munisipyo o senior high school. So, ang target na mo, dito sa ito ang province nga, each municipality should have one senior high school. Kada usa. So, naamang po tayo mga munisipyo nga dagko nga kaya nga naiduha, like Labason for example, duha makabuk ilang dagko diyang eskwelahan. Dipit agro-fishery nga textbook nga school, agricultural school, o kani pong Ubay National High School. Kung mahi po tayo sa Sindangan, we have two big main schools. Ang Katipunan Sindangan National Agricultural School, mo na siya textbook school, agricultural school niya. Ang kining SNAS
Sindangan National High School mo offer of sports. Maora ni siya eskwelahan diri sa Zamboanga del Norte nga mag-offer anang sports track puhod sa senior high school. Okay, speaking of sports na ito, ma'am, kay opening man ron sa Olympian sa Sindangan, lungsod sa Sindangan. How is it? Unsa man ka ready ang DepEd nga mupahigayon sa provincial meet dito. Unsa man ang mga changes ato pagpahigayon karon sa provincial meet, because I was asking also ubang nga DepEd official kato si Sir Kampatanta ano mga January 25 to 28 na naman ang provincial meet nga the usual is 1 week naman to nga na shorten man kay austerity measures o ban pa. Kani karon sa time sa mong superintendent si Ma'am Natividad Bayubay, dili siya ganahan anang daghang kayong gasto para ang among sports activity. So, ang kabaguhan ani karon, number 1, kaning billeting quarters na mo dito sa Sindangan, ang mga host districts, host schools, dili na kinahanglan mag-andam dito mga bedding, mga cupbeds, etc. Kaya ikaw na mo-add ko dito, athletes and coaches, BYOP, bring your own bedding. You take care of your own bedding. Ang andamon dito, ang inyo ang space, i-accommodate mo ka ang space. So that is good. Dahil ang ato pong mga maestra, wala na po din sila ipangayuag mga dagko kayong amon unlike before, nga para sa provincial meet, nga ipakaon sa mga athletes. Kay ang atong governor, pasalamat po ni Governor Berto Uy, nga siya gani nag-offer nga muhatag og uniforms at more than 500 athletes na magbangga diha sa sports, magbangga sa sports diha sa Sindangan. Managsangka. Siya din po na ni-provide. Ngayon, may governor wala ba para sa amuan? So, dito sa ang mga athletes, i-provide o provide libre nga uniform sa gikan diri sa province. Dahil ang kada distrito po, mga delegation, they are well supported by their local government units, sila mga mayor, o muhatag nila sa ilang panginahanglan nun. Ngaron ang mga maestra po din tao, hindi na magbago o mag-amot o as much as 1,000 pesos para isupport sa ilang mga estudyante, athletes. Ang training po sa mga estudyante, ay mga athletes, dili po gusto si Ma'am Bayubay nga ma-affected ang ilang isa ni pag-eskwela. So, kung asa ka dapit na athlete, kung asa ka ni bilong eskwelahan, dito ka mag-train. Kaya ang imong training mo happen every time na libre ka sa imong klase. Early morning. Pwede nga, ipagawa sa iyang klase kay mag-practice dito sa iyang event. Hindi na, pwede. Hindi masuffer niya. Hindi masuffer ang iyang academics. Mo na ipamagi ni Mabayubay. So, ingon lagi siya, kung asa siya napita, nabilong na eskwelahan, dito siya i-train. Kaya aron, after class, masunod siya sa iyang coach. Kinsa ba dito nga magkatabang niya? Team play. Team game nila. Team game. Ang team game na mo, gi-train o Friday, nasa like Friday, Saturday, Sunday, tsaka Friday, bayaran pag na siya o na klase nga ma-disturb, tagaan o additional work ang bata na makakompensate sa mga ano daw na wala siya. So nga, nag-take care po din niya ang academic. Okay, Edgar. Mayo kayo naman. Okay, Edgar. Ma'am, tungkol. Dapo na yung mga changes karon. Pero why is it, ma'am, it takes so long na ma-implement yung mga ibig? Kung gano'n panahon na nag-suffer, yan lang sa kaya panahon na nag-suffer ang mga Jesus in ang ating system. Comes the new administration of the new secretary. Happens at administration of apprehension. After the new secretary's term, possible, wala na po niya. So, let's just hope na maayon nila binigay, depende din sa leader. Kabalo mo ako, usa sa maayon din ka na itong buwan ka nang happen sa deputy is our leader. Kaya kinigani si Brother Luis Tro, bili niya siya ganahan ka ng bonggisios na pag-abot sa eskwelahan, etc. na tagbuo o banda o sa pa. He arrives in different provinces nga unannounced. Makita na lang si Brother Luis, so 2 hours sa eskwelahan, isulod na. Kani ko nang dali karong bago, last week he was in Sibugay. O na one school nag-prepare sa Sibugay na ato na gilabyan niya ato siya sa next na school
nga hunahuna niya wala nag-anak kay dili siya ganahan ng andaman, tauran og late, kuan siya kanang. Inami lang pud unta ano na after Brother Luis to the same, no? It will sustain yung anak. hopefully. Onyo kuan po, onyo Pagod na sa leader dito. onyo kuan po. Kung mama po na din, pero maayo na po na siya Ilayon ba no? Emulate mo no kasi mga maayo. you have anything to say? Yes, I would like to add to that na yung visit ni Secretary Ministro. Noon ako, nung bago ako sa DepEd, ganyan ang ginagawa ako. Papasok na lang ako sa classroom na hindi pa naman ako kilala. Pero yung gusto sinabihan ko para daw akong sneaky. Marang si PD Indira. Ang akin, I want to catch them doing good. Yeah. Ang focus ko naman, para makon, pero at least, nandun na, para makita mo kung anong natural. No? Makita mo kung anong natural, yung ginawa ni principal, anong inano. Pero, dahil baguhan ako, medyo ang reaction sa akin noon na ganyan, bakit kayo rich? Hindi ba ako ganyan? Etc. Ngayon, si Secretary Ministro, ginagawa niya, mabuti na lang. Tama ka lang ginagawa ko. Ako. In fact, ang kwento nga ni Ani, yung nag-retire pa lang na, magre-retire na superintendent sa ano. Yun daw, ang kwento ng teacher doon sa division office, may nag-text daw na, Mami, nag-observe man dito sa amin na pastor. Si brother ko! Tahimik na tapos umalis, walang kaadaan. Yung pastor daw na nagkot, tapos na naupo lang sa likod. Kasi ayaw na lang ng mukha ko. Hindi siguro siya makakala ng video. Hindi siya nagkot ng balita. OMG, no? OMG, no? Pastor sa kanya. Sige, brother. Wala na ka siya. Maganda yung Yung siguro ang naging epekto ng wala na, usually kada every room dati, mayroong picture ng secretary ng Kaya tuloy na issue ako doon na totoo ba na pinapaalis ni Mrs. Perez ang pictures doon sa ako. Sabi ko wala ko kaya ako andyan na. Sinabi ko lang yun mga pinag-usapan namin sa angkong na ito ang bayaw ni Secretary. Pero hindi yung directive ko na tanggalin nyo. Basta intindihin nyo yan. Ayaw yan ni Secretary. Eh kung parang ayaw ni Secretary, pero hindi ko pinatanggal na talagang directive. Sinabi ko lang. Pero the problem is, like what you said, na hindi niya kilala yung secretary o kawawa. Hindi naman siya. Hindi naman kailangan nandun ang picture ng secretary para makilala niya kung updated sa news. Kawawa siya. Nasa video na lang nakikita. Ikaw naman, if secretary is not humble, so because it's going to be recognized in a certain platform kung ang doon siya, yun ang ano niya. He wanted to say something, something he wanted to say. Teacher teaching. Kasi kung alam ng teacher na nandun, secretary, mas lalo mo teacher din. Siguro si Brother Loisto, hindi galing sa pamilya ng mga politiko. Ayun, that's good, no? Sir, 10 minutes to go before we run out of problem. Okay, namit lang ko daan, no? Kaya rin gagawin ko sa daan ko rin siya. Hindi sila yung panokan, no? Kasi sino na ITV. So, natapos na ako. Thank you very much. Thank you very much. Okay, so, lamig ka discussion katawa sa OMG. Because we are running out of time, Ma'am Norma, you have anything important to impart to our listeners and our viewers regarding the programs of DepEd in the province? Okay. Sa province, Cameron, we have implemented already the biometric system.
So, mo ni among gusto na mo masayat ang mga community people about this kaya they have been complaining about the attendance of teachers. Like, ngayon sila, the teachers are going to school 9 o'clock in the morning and then going home 3 in the afternoon. Pero karon murag ato na nang na-control because of the biometric system. So hopefully nagpasalamat din sa community for being watchful every time kay ma-affected ang ilang mga bata sa unsay ginabuhat po sa teachers. So hopefully with this biometric system karon mawala na atong problema about tardy na sa school sa atong mga teachers sa paglaas. So, thank you very much sa always na support sa ato ang mga tao sa Arimod. Okay, Ma'am Vicky. Important matters to discuss. Sa Tipolog City, anong ang dami eh. Lalo na ngayon yun na nga, we are in preparation para sa senior high school. At pupunta dito ang the Asia Foundation to monitor what we have done so far. So, ang dami naming mga preparations na in terms sa data gathering namin, sa proposals, kasi nga sabi ko more than 200 million ang kailangan, hindi kaya yan ng syudad. Tapos, and nagdodoble-doble ang aming mga trabaho dahil nandyan yung RAT plan, andyan yung RTMS, kailangan na namin anuhin, kasi hindi na pwede ang civil service hindi na tumatanggap ng appointment for 2015 kung ang performance appraisal nila ay hindi na dun sa bagong system. Kasi DepEd na lang daw nahuhuli. So anyway, yun. Patong-patong, busy. Kaya ako na kailangan ko ng surgery. Kaya nagkakahanap ng window of opportunity. Nagagalit na sa akin yung doktor. Kailan ka ba talaga magpa-opera? Sabi ko, teka muna, tingnan ko muna ang aking schedule. So, at saka next week, yung regional press conference. Tapos after that, ang regional meet will be the last week of February. Okay? Andyan pa rin. Sa Magalian pa rin. Ayan, sa athletics, we're also preparing. And so, hindi ko na kaya papasara na, kulang na ako ng oras. Sige na lang. Basta marami kaming ginagawa sa Magalian. High school. Oh my God. Sige na, huwag muna kayo bumisig. Kung pasalutin niya, alam na natin. Okay, so wala naman itong panalo. Ngayon naman ito, parting words and statements. You can sa ito mga bisita karambutan. We'll start off with our Assistant Provincial Schools Division Superintendent, Ma'am Lorma Pucolan. Okay, thank you very much for the invitation. I enjoyed the discussions with the beautiful people here. So hopefully you will invite us again. Salamat sa mga naminaw sa radyo. Hopefully po nakakuha mo something from the discussions this morning. God bless us all. Okay, thank you so much, Ma'am Lorma Pucolan. Dari na punta sa Dipolog City Schools Division Superintendent si Ma'am Vicky Perez. I would just like to repeat or echo what Lorna said. Maraming salamat sa pag-imbita at sana nga yung medyo naliwanagan kayo doon sa K-12 at saka sa senior high school. At din pa rin sa mga sa 31, please, nagsisimula na yung early registration. Please, mga parents, i-register nyo ang inyong mga anak para sa incoming nila na next year. Lalo na sa kinder. At i-prepare yung mga kailangan nilang mga dokumento. Yung birth certificate, importante po. Okay? Paalala lang po yan. Maraming salamat. Babalik pa ho kami dito. Maraming pang pag-uusapan. Of course, balik kayo dito. Okay, campaign po din. Para sa early registration for kindergarten, for incoming grade 1 pupils and grade 7 students.
mga ginikanan, giawhag mo nga mga sa mga eskwelahan para ipalista inyong mga anak. Thank you very much. Okay, thank you so much, Ma'am Lorna and Ma'am Vicky sa Department of Education. From our panel, nagbidugtong na bilin si Paul Soda sa Philippine Information Agency Funds. Ako yung kanina ninyo sa itong mapotong hands off ang professional. Inugo sa mga registration parental guidance. O gagawin ka na, ay doon ang bata. Muna mo na yung nakalaki. O dagang salamat sa mga bisita karong buntaga sa kanina. Wako mag-expect nga yung ato ay ka-lovely, ang discussion naman sa comment ujatag kay amitong serious na eleksyon doon. Pero resolution ako resolution sa atong i-share ang ilang mga idea o kung sa pagkalang apprehension sa current situation sa atong society. So alam sa itong nasokong pipaminaw sa atong kapisita dagang salamat yung pagtambo o pag-grace atong kapihan sa Dipolog Karbuntag o alam sa inyong tanan, happy Sunday kaninyong tanan. Okay, thank you so much. Salamat sa tumisita gikan sa Comelec, si Atty. Josel Macote nga ni sayo og gawas sa appointment. Of course, sa mga panelists, si Pons Roda, si Edgar Soronda, and then of course, our guest from the Department of Education, si Assistant Provincial Schools Division Superintendent Ma'am Lorna Pumolan, and Dipolog City Schools Division Superintendent Ma'am Vicky Perez. Excuse me. Sa ato ang Crudery Special Coverage Team na cover kanunay sa ato ang kapiyan sa Dipolog Matag Domingo nga tanan. Daghang kay salamat kato kang Silbert Adriatico Duduyano, ang atong IT Director nga may nagdala sa atong live streaming www.imndipolog.weebly.com. Dayon, i-click ninyo ang kapiyan sa Dipolog, i-like ninyo ang kapiyan sa Dipolog sa atong Facebook account o sa atong YouTube. Diyan ninyo mag-view ang tanang na edisyon sa atong kapiyan sa Dipolog with all our guests. Dili Matag Domingo katanan. Daghang salamat na tukang Taxi Lumba na may nagdala sa tuwang sa timog sa kahinan sa kapihan sa Dipolog Matag Domingo katanan. Si Danilo dito sa istasyon sa ngalan of course ni Mr. Mel Coronel ang atong station manager. Ang kapihan sa Dipolog matag kanina sa EPP Media Services sinabit sa inyong regular anchor and house si Edith Pahinquito Mong yung kaninyo. Happy Sunday, to God be all the glory. God bless us all. Studio, take it away. The